Okay boys, welcome back sa ating panibagong video. And dumating na yung araw na nakahanap tayo ng i-review na Honda City. Karamihan ng mga ganito boys, medyo neglected, no? Kasi hindi nila inaalagaan. Ewan ko, pero ako poging-pogi ko sa City. Pero at least ngayon, nakahanap tayo ng isang worthy na i-vlog. Tignan mo naman kasi tig-tig dito. Sheesh! Okay, tawagin natin yung owner. Share namin sa inyo kung anong pinaglalagay sa City niya and bakit nga ba ito yung pinili niyang i-project car. Let's go! Okay, papakilala ko sa inyo yung owner, si Sir Alan. Okay naman. Ito yung Honda City ko na GM2, 2010 model siya. Bakit ito yung napili mo nga sasakyan? Kasi karamihan ng sa Honda, bihira piliin yung ganitong variant ng tsaka model di ba? O kasi by history ng Honda City, reliable talaga siya. So and then nung naghanap kami ng family car, na pili namin yung Honda City. So and later on, hindi ko pa siya project car, gamit namin siya ng family, start kami doon. So first owner kayo nito? Yep. Ay, maganda, no? 2010. Maganda. 15 years old na kotse. Pero pogi pa din, no? Pabi, kamusta naman yung community ng Honda City? Kasi tama, onti lang nabubuo ng ganito, no? Oo, malawak yung community ng Honda City. Pero meron kami sa bloodlines na we have generation of clean builds na Honda City. So from SX8, papuntang GD, papuntang GM, GM6, and then papuntang GN. So we have that community. Maraming nilabas na Honda City. I'm not sure yung exact kung pang ilan siya. Pero ang nakikita ko ngayon is nag-start sa SX8 yung mga nasa kalsada ngayon. Pero wala na yung wala yung mga luma talaga. Pag nag-start tayo sa SX8, pangatlo siya. Pero by history, pag tinignan natin yung Honda City, marami pang version. Bakit naman napili mo nga pormahan yung Honda City nyo? Bali, naisip ko siya gawing project car kasi nakita kong may potential din siya katulad ng Jazz. So apparently, puro Jazz talaga yung binubuo sa community, sa car community. So nakita ko yung opportunity for Honda City na GM2 and GM3. So yun, kaya ako nag-start. Para something unique, something bago sa paningin. Pero papi, paano mo naisip na kasi syempre kapag konti may nakikita mo mga references sa Facebook, parang hindi mo sure ano yung offset na lalagay mo, di ba? Correct. Ano yung headlight na lalagay mo? Correct. Ano yung fog lights? Ayun. Paano mo na napagtanto? So, research lang din. Tinignan ko yung mga equivalent niya sa mga JDM cars. Since na ang GM2 and GM3, hindi siya JDM car. Ito? Yep, hindi siya JDM. Ang JDM is yung GM6, yung Grace, ay yung JDM car ng City. And then yung previous, yung GD. So, yung gitna, yung GM2 and 3, hindi siya part ng JDM. So, nag-isip lang ako kung ano and research kung ano yung pwedeng ikabit, anong pwedeng plug and play, ano yung pwedeng minor retrofit. Doon ako nag-start. Yung City na Grace, may ganun sa Japan, no? Correct. Ito wala. Same as GD. Lower version ito. Tapos yung ganitong itsura, wala. More on Asia and hindi siya Japan. Ang hirap nun, tol, no? Kasi parang sino paggagayahan mo, no? Correct. Correct. Okay. Same as sa mga minor parts like yung mga interior. Ang hirap din talaga. Matanong ko lang, no? Magkano ba market value ng all stock na 2010 Honda City? Siguro around 2010 na ganitong model, siguro around 300 to 400 ganun. Or depende sa condition pa din. Pero kung ganito siguro 300, 350, ganyan. Simulan muna natin sa mga pyesa, mga pinagkakabit mo. Kasi sa mukha pa lang, tol, parang iba na yung nakikita ko. Kasi parang parang hindi siya yung normal na Sa headlight, meron akong before na headlight, siya, retrofit. Ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung projector, kinabit ko sa all brand new na headlight para magmukhang OEM pa rin siya. That's it, yung ginawa ko. Kasi parang iba yung itsura niya, boys. Oo, iba siya. Para medyo may difference siya sa iba. Nag-isip lang ako na Shoutout kay Carlo Mejia, siya yung isa sa mga nag-install or naggumawa ng headlight. Pero may gumawa ng ganyan dati? Meron naman, meron. So, akala ko ikaw yung labrat Oo, meron naman. Makasira ka pa headlight. Oo. So sa grill, papi, itong grill, ito yung stock yan. Yan yung stock niya ng GM2. Stock grill siya. Ang GM3, medyo siya, may chrome siya. Hindi siya ganitong gray. Pero nilabas ito modulo. Modulo grill. kits. Modulo grill. Pero sobrang bihira siya. Papi, napansin ko lang, itong fog lights mo, parang ito kasi yung mga nakikita ko sa Honda Jazz, Ano to? Ito ba, tama ba? Ito ba yun? Oo, tama. Yan yung Honda Access na Alien Fogs. Alien? Easy 50K, tol, no? Oo. Shoutout sa RJDM Garage sa Bacoor. So, sa kanya ko nakuha and siya na rin nag-install, si RJ. So, kung alam nyo, boys, kung familiar kayo sa mga Honda Jazz, ito yung nilalagay nila na fog lights. Pagkamahal-mahal, tol, no? Napapasok talaga? Bolt-on lang yan o hindi? Actually, wala talagang aftermarket na fog lamp sa GM2 and GM3. Tinignan ko yung mga pwede na possible since na in the previous nagawa sa Brio, Honda Brio. Na modelo?
na modelo, nagawa nila. And then, naisip ko, and nagtanong-tanong na rin ako. Pero sugal siya kasi hindi natin alam kung same bracket yung Brio and dito eh. So, sinugal din natin na, na may minor retrofit siya na more on brackets lang, tinabasan lang or binawasan lang yung bracket to plug and play dun sa Alien? Ito yung Alien eh, no? Projector type na siya. Projector. Pero malakas naman tol. Worth it naman yung ginastos mo dito. Hindi siya sobrang lakas na Patay tayo ina-expect natin sa mga LED bulbs. Pero nandun yung premium na na feeling din kasi projector type siya. Hindi siya yung parang sabog na buga. Isa rin yun kaya inadapt ko yung projector na headlight. Para medyo buo siya. Hindi siya yung parang sabog talaga. Na katulad ng mga LED bulb. Ito na yung may mga guhit, mga cut-off. Meron. Okay. Meron siya. Sulit naman pala, no? Kasi parang magiging unique din naman yung yung itsura. Saka tignan natin boy sa malayo Bang. Sa chin pala nito, may mga nag-chin ba ng ganito? Meron din, may mga kits din na pero ang nilabas lang ni Casa is Modulo and Mugen may nilabas. Pero sobrang rare na siya para makuha ka ng orig. So meron marami sa market na mga fabricated and mga China-made. Pero mas pinili ko kung wala akong orig na makita, hindi na lang ako naglagay. Okay. Papi, dito tayo sa gilid, no? Silipin natin yung brake set at wheel set nito ni Papi. Paki-tour naman sa amin ano yung mga pinaglalagay mo dito sa Ito, yung wheels is 16s na TE37 Sonic with 48 offset and race, sub-centric, race na lug nuts, valve stem, lahat race. And then, yun, QA na wheel spacers and then CP7600 na AP Racing. And then, medyo hindi kita, naka-Cusco. Pakita nga natin. Oo, naka-Cusco na stab link yan. Isa rin sa hindi rin masyadong, I'm not sure kung may nakabit na for the GM2 and GM3 pero ayun. So far ako pa lang yung alam ko na nagkabit. And then ramdam ko naman yung comfort niya kasi na-tune yung stabilizer link. Combo siya with the coilovers. Yun, may coilovers din. BCV1 na coilovers. Kasi ako, curious din ako. Gusto ko rin magkabit ng mga ganyang preno. Magkano ba yung mga valuehan ng mga ganyang preno, Papi? 4-pot lang na AP Racing 7600. So yung sa market around nasa na siya 100. 100K? Yung mga brand new. Pero yun, mga used siguro, mas mababa doon. Ramdam siya. And then, hindi naman siya yung mabilis katulad ng stock na kailangan mo magpalit ng pad, ng brake pad. So, yung mga ganyang preno is matagal naman siya. Kung matatanong nyo boys, kung bakit ganito yung T37 ni Bossing, kasi Sonic yung tawag sa kanyang model, no? Hindi ito yung kadalasan natin na nakikita, Papi, no? Yup, ito na yung medyo mas bagong model na ng modelo. Yung kadalasan kasing mga nakikita nating T37 boys, pa yun, 90s pa yun, boss no? Yup. Ito, mga 2000 na, earlier models. Mas latest. I think nasa 2020 pataas na. 220 pataas. Modelo talaga. Modelo na siya. Ito, tanong ko. Kasi naka-drum brake ka pa. Oo, naka-drum brake. Nako-convert din sa Yup, nako-convert. Bali, same lang siya ng assembly ng Jazz and GM6. Pwede mong ikabit diyan yung Minsan nafi-feel overkill na ako kasi syempre naka-big brake na ako tapos gear pa ako na disc brake. Pero isa yun sa mga kino-consider ko rin siguro sa future. Dito sa likod, Papi, ito medyo all-stock ang itsura sa likod. Tama ba? Oo, all-stock siya. Wala naman ako masyado. More on yung Cusco lang na plate holder. Saan? Ito, yung kung alam yung na naka-plate holder lang siya. More on siya. May ganun pa? Oo, may ganyan. Flex yung ganyan, Papi? Medyo. Yan? Oo. Yung ganun kaliit na kulay blue? Oo, medyo ganito siya. Kumbaga parang adapter lang siya. Actually, sa mga lang din. Yung may alam na may Cusco pala na plate holder. Kunwari rolling tayo sa daan, nasa likod mo ako. Nakita ko yung blue ganyan, sabihin ko, ay puta, big time, ganon? Hindi naman ganon ka, Pero hindi naman kasi masyado kita Hindi talaga kita, actually. So, yun. Hindi kita. Ito yung blue na to. Ayun. Okay. Tapos sa muffler, Papi, ano nga napili mong muffler dyan? Yung Kakimoto na GT Box 06NS. So, yun. Wala siyang bolt-on for this model since na hindi siya Japan. So, si JD muffler na yung nagayos. Ano to? Free flow no? Free flow, yep. Free flow boys. Papi, pwede ba tayo pumasok sa dive in sa interior mo? Sure. Pag car guy, walang tint. Number 1 no? Actually, yeah. Wala siyang tint. Kahit clear, wala to? Wala. No tint. Bango dito sa loob. No tint siya. Ay, ano to? SR7? SRC na siya. SRC? Yung next ni SR7. More on comfort siya. Low bolster siya. I think si SR7 high bolster. I'm not sure. Pero, yun. Ito medyo siya. I think yung
new version. Kasi merong SRS, may SRC. Explain mo naman ang mga pinaglagay mo dito sa Sige, loob. ang pinaglalagay ko dito, ito, obviously, upuan. Recaro SRC, BK100 na black and red. Red yung mesh. Parang may gradient din yung kulay, no? Oo. And then, ano pa ba? Footlight for apat yan, Ay, ayun. front and rear. Specifically for gray siya. Since na, again, wala siyang footlight talaga for GM2. So, nilalaro ko lang from Grace and Jazz yung mga kinakabit ko. Steering wheel, yan, personal. And then, quick release, works bell, and hub, short hub na works bell. And then, ito, kung mapapansin natin, ano siya, I think pang Jazz siya. Yung may blue illum. Pagka binuksan mo yung ano, yung sa gabi. I mean, yung ayun. park, meron siya. Tapos, from open mo ng car, color blue siya, tapos mag-white. Oh, pati ito pala, no? Yan, yung dome na Honda Access, na dome light, sports pedal, and then dead pedal na Honda Access. Ito, ay sige, sara mo. So ito yung sinasabi ko na ano, blue muna siya, tapos magwa-white siya. Ay. So yan. Medyo maganda siya sa gabi. Puta, flex yun ah. Tapos yan, ito, yung CarMate na ano. Bango dito sa loob ah. Grabe, ilan yung ano na ito, papi? Air Spencer. Ang dami oh. Madami. Hindi, madami pa nakatago. Puta, nakaplanta. Oo, mga naka-ano. Imposible yung ganito ko lakas yung amoy. Oo, iba. May mga nakatago dyan. Gusto ko lang ano, hindi siya Hindi kita. kita? Oo, hindi siya Okay. kita. So far, yun lang. Mga abubot, kung ano-anong abubot na race. Wala naman ng special masyado. Pero malinis din pala, papi, ang city, no? Oo. Magkano yung ganitong upuan, tol? Puta, parang pangarap ko rin to. Ayun, shoutout kay Option Hub, kay Boss Eric. Nakuha ko siya ng, Isang straight payment. isang bagsakan. Oo. Isang iyakan, tol. Oo, isang iyakan. Pero actually, terno siya sa... Ito, mga ano na to, mga, kumbaga ano na siya, mga, hindi na siya, Abubots? abubots na lang siya, hindi na siya. Okay. Tinernohan ko lang para hindi masyadong ano. Yun. Hindi siya yung... Pero ito ang stock sidings nito. Oo, stock yan. Yung, ginawa ko lang siyang leather para ano. Pinare-up mo na lang Oo, to. ni-re-up ko na lang. Ano ba to? Daily driver? Oo, Ano ba daily kwento driven nito? to. Daily driven. to? Oo, daily driven to na ano. Sasakyan. Pangpasok sa opisina, pangsundo ng anak. Kamusta naman, papi, yung fuel consumption ng ganitong sasakyan? Ito siguro sa city driving around The next day. Kung papansin nyo, continuation ng ating video ngayon. Medyo iba na yung lugar, no? At iba na yung sasakyan nating dala. Dito na tayo sa bahay mo. Teleport. Papi, good afternoon. To be honest, boys, shoot namin yung vlog kaso nawala ng mic. So, dinayo ko si Papi dito sa Cavite. Cavite ba to? Oo, Cavite, Bacoor. Last part ng video, naputol yung vlog natin. Tinatanong ko dun, ilan ba fuel consumption ng city mo? Actually, itong city ko na GM2 around, siguro city driving around 11, ganyan, 10 or 11. 11 kilometers traffic. Oo, mga ganun. Ano ang pangalan ng makina na ganito? L50 na na GM2. L50. 15. 15. So, pares nito sa Jazz. Oo, parehas ng GE. Pero parang mas malakas sa konsumo yung Jazz, no? Bakit ganun? Pero mas matipid. Baka mas mabigat? Hindi eh. For some reason, mas malakas yung Jazz. Di ko alam bakit. Papakita namin yung engine bay ni Boss Alan para makita nyo kung ano yung mga pinagkakabit dito. Papi, pwede mo ba kami matour? Oh, actually, itong intake, top fuel, top fuel. And then, yung same as dun sa oil cap. Yung rad cap ko is Cusco. Itong rad cap. And dun sa oil catch and sa battery stay. And also yung yung ito. Yung, Papi, ano to? Yung cut-off switch ni Cusco. Gasol eh, no? Oo. Ano yan, Papi? Paano nagpo-function yan? Pwede mo siyang itanggalin kung gusto mong i-disconnect yung battery. So parang siya. Easy to to remove kung gusto mo So pag tinanggal magkalikot, especially sa mga electronic parts, gusto mong i-disconnect yung battery mo, pwede. para yung kapag natanggal yung nasa taas, disconnected na. Oo, disconnected na. Hindi ka na makapag-start ng engine. Tapos, yan, yung Strat, since na walang Cusco, TRE yung gamit ko. So, basically, yun lang naman din. Yung mga aftermarket ko na na parts, halos yung mga generic lang din na pang GE. Actually, ang intake pang GE yan eh. Ito. Oo, specific for GE. Okay. Pero Papi, nung nagpalit ka ng filter, nagtono ka, hindi? Hindi na ako nagtono. Pero previously, nakatune to sa nakatune sa ibang intake. So, sa ngayon siguro baka planning to retune siya. Magpatono. Oo. Pero napapansin mo na may nagbago, wala? Wala naman. I think nag-relearn naman siya eh. Hindi na siya kailangan mandatory i-tune. Pumogi lang sa engine bay. Oo, more on ganun. Pero ang pogi boys eh, no?
Wow. Papi, ako kasi from dati rin ako naka-air filter no sa Jazzco. Yung mushroom type na carbon. Ito meron din tong sound effects na ganun. Meron din naman. Meron din. Oo. Nung nagpalit ako ng nakaganyan din ako, naka-filter din ako dati. Nung nag-stock ako, nawala yung hagok. Matanong ko, Papi, bakit ka naman nagkabit ng oil catch can? Ay, ang oil catch actually mas lamang yung aesthetic talaga dito. Pero in terms of, maganda naman na wala siyang discharge na oil. Pero more on, yung aesthetic na din talaga. So nakakabit to sa mga breather hose, Papi, no? Yep. Saka sa filter. Ayun, no? Ito, boys, nakakabit sa breather hose. Yep. Tapos dito sa filter. Pero pwede rin meron, pwedeng wala. Oo, parang ganun. Pero aesthetic-wise, dagdag blue kasi, Papi, no? Tsaka dagdag silver, eh, oh. Bam. Papi, matanong ko, no? Ilang taon na sa'yo to? 15 ba? Oo, 15. Actually, 2010 model to. 15 years na. Meron ka ba nga major problems na nangyari? T-Rex, ganyan? Wala naman. Siguro ang major lang yung yung alternator nagpalit ako. Siguro due to na rin, wear and tear, kaya ako nagpalit. Nag-malfunction na rin yung alternator. Paano mo naman paano nangyari? Hindi na siya nag-start talaga. And then nung troubleshoot namin, alternator na, wala na siyang karga din ng battery. Tumiri ka o hindi? Hindi naman, nasa bahay pa naman ako. Mabait, no? Oo, mabait pa. Kasi usually, boys, kapag sira alternator, mangyari, ubusin niyo yung lulubatin yung baterya. Oo, tama. Tapos, tingin ka na lang sa langit. Oo. Wala nang yun eh. Lalo pag nag-switch engine ka. Comment down below, boys, kung tama. Pero ang alam ko, pag nasira yung alternator, hindi niya naman charge yung baterya. Hanggang maubos yung baterya, tigil ka na sa gitna kalsada, Papi, no? Sa mapapansin nyo, boys, sa city, mga malayo, mga 2 dangkal, no? From engine bay. Sa Jazz kasi isang lang. Sasuggest mo ba na kumuha sila ng Honda City ngayong 2025? Okay naman yung in terms of performance and yung fuel consumption, okay naman yung Honda City. So in general, okay naman siya. Pero yun nga, again, kung talagang power talaga ang hahanapin mong sasakyan is, I think meron pang mas better na platform. Pero so far yung City is na-address niya naman yung talagang niya, purpose niya. To daily driven, for daily driven car. Pero yun, kung merong means din talaga for other platforms like yung mga mas malalakas na kung yun talaga yung target mong platform, okay din naman. Ano pa yung mga future plans mo dito sa City mo? Kasi parang preno, upuan, kompleto na eh. Ano pa meron? More on, siguro, palit ng wheels, palit ng mags? Ano siguro. Pa papalitan mo dito? Oo. Palit preno na naman. Palit preno siguro, ganyan. Bakit? Ano pa meron? Gusto ko lang makita rin itong GM2 platform na wearing ibang type ng big brake, ibang type ng wheels na usually nasa market natin for ibang itsura. Yep. Para sa akin parang okay na kasi tutul Magandang garahe. May magandang garahe na May bahay. Okay na yung coaching ganyan, Papi. Pang. Diba? Kung ako, siguro ibang kulay ng parang mas wheels. kita, no? Hindi, ibang kulay ng caliper. Kasi pag black, medyo sa low-key siya, medyo low-key. Pero yan talaga habol mo, low-key ang dating? Sa ngayon, yan pa. May meron ka bang mga gustong baguhin sa Jazz? Kunwari, bigger space? Dito sa City, siguro. Ano yung mga hinanayit mo sa City yung nasa ganito, sa sakyan mo? Sa ngayon, wala naman talaga. In 15 years, wala naman din talaga. Mostly lang, kunwari, gusto mo lang din talaga ng malakas na sasakyan, gano'n. Or kung gusto mong malaking engine, yun talaga yung hahanapin mo sa City. Meron na ba na nag-turbo ng ganito? Meron na, I think meron na. Hindi ko lang sure kung anong turbo yung nilagay niya, pero may yung nakita. Kulay blue din? Yung blue. I think nun? parang nakita ko din na. Yun, no? I think napanood ko rin siya sa nag-turbo pala yun. I think ano pangalan ng Dre? Naalala mo yun? Joseph. Si Joseph? Ano pangalan ng vlog niya? Joseph, no? Nakakatambay natin dati. Oo nga pala, nakaturbo yun. Pero yung sa'yo, Papi, iba naman ang tindig mo. Sa'yo, clean look na medyo may bolt-ons, no? Papi, kunwari, hindi ka naka-Honda City. Ano yung isa pang kotse mo? Siguro, project car. Siguro yung mga bagong mga labas ni Honda ngayon. So, nandyan yung mga bagong generation ng Civic, bagong generation ng CR-V and HR-V. So, ayaw mo 90s? Di mo bet 90s? Sa ngayon, hindi naman sa hindi bet, pero parang mas gusto ko lang na makita rin yung mga bagong models ngayon na nabihisan. Kasi doon sa mga 90s model, sobrang dami na rin ng nag-BS ng ayaw mo ng commons? Ay, hindi naman. Ito kasi luma na rin naman pero wala masyado rin talaga nagbubuo ng ganitong sasakyan. Pero pag bibili sila ng panibagong Honda City na ganito, syempre napanood nila Oo. Project sila ngayon. Ano yung mga dapat tignan? Ano yung mga bulukin? Yung sa mga bago ngayon, I think
more on, mas marami ng mga electronic parts talaga eh. So, sa engine part, hindi na masyadong ano rin talaga, sirain yung ano, yung katulad ng mga dati. Kunwari mga kasi pag pyesa. sinabi mo Honda Civic, problema dyan, bulutong, di ba? Bubong. Oo. Overheat. Dito wala, modelo-modelo. Ay, di, ito namang, itong GM2 and GM3, more on mga water leaks din talaga ang problema nito. Katagalan. Parang sa Jazz, no? Oo, yung mga moldings Mga niya. goma? Oo, mga since na luma na. Pero itong sa'yo wala pa. Meron na, may mga na-repair na rin ako before dyan. Pwede ba natin makita saan yung mga pinalitan mo? Yung actually, sa mga ganito. Weather strips. Weather strip, tsaka dun sa mga roof molding. So, nagpalit na rin. So ito kunwari nabulok na to, lilik ka sa loob. May mga magbabasa siya. Kumbaga, hindi naman yung talagang waterfalls. Meron namang magbabasa lang yung mo. Yung sa may Carpet. Oo, sa may carpet. Hindi naman kailangan magkapote. Hindi naman. May sa tropa kasi nakakapote pag nagdadrive Oo, hindi naman. Ang problema nung sa akin boys sa Jazz, usually sa weather strips, parehas na parehas pala, papi, no? Actually, Pero maganda, isa to sa mga nakita kong magagandang Honda City, boys. 2010. Papi, fan ka ba nung Kasi yung City ngayon, naging hatch na eh, no? Oo, may hatch ang... Kamusta yung input mo sa bagong City? Para sa akin, okay naman. Pero wala pa masyado din talaga nagbi-build ng City hatch na... Yun, sa hatch sa City, wala masyado nagbi-build. Kaya parang hindi ko rin makita yung potential pa so far. Tsaka parang hindi ko gusto yung shape eh. Sa akin hindi ko gusto yung shape. Parang mataas na ewan eh. Oo, medyo nga mataas. Parang gumit na eh. Hindi mo sure kung sedan ba o hatchback eh. Oo. Papi, anyway, sino gusto mo i-shoutout or batiin sa vlog natin? Ayun, minabati ko yung mga ka-group ko sa GM Squad and sa Bloodlines. Shoutout din sa JDM Underground, South Boys Garage. Yan. Okay, Papi, again, salamat. Thank you, Papi. Thank you. Sana na-enjoy nyo, boys, yung vlog natin sa Honda City na to. Sana nakakuha kayo ng mga tips. Papi, sana na-inspire natin sila, no? Kumuha ng ganitong project car. At again, boys, kita tayo sa mga susunod na video. Abangan nyo yung mga susunod na vlogs natin. Sobrang dami natin i-vlog. Let's go!